Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-uusapan nga natin itong topic na to na actually it has been what? 4 days? Oh, 4 days na. Unang-una kong nakita ito kay Teacher Mark. And alam niyo naman tayo ay team replay. And kagabi nga nakita ko rin na nag-react na rin dito si Kaayo, si Adorable at ngayon mainit-init pa. Wala pang mahigit 1 oras pa lang si Attorney Libayan. Anyway, hahatiin natin to guys, tong topic natin today sa dalawa. One, whether or not si Raffy Tulfo as an endorser ay isa bang public figure or isang public official. Meron napaka-interesting pinoint out dito si Mens Rhea at ipapakita natin yan later on. Isa sa mga nag-comment, no? And then pangalawa, definitely, yung sinabi rin dito ni Attorney Libayan. Okay? Titingnan natin, how are we going to agree on this topic? Magkaiba kasi. Magkaiba yung kanilang tawag dito, pag-atake doon sa issue. So tayo, hahanapan natin ng balanse. Titingnan natin kung saan tayo lahat, no? Majority na mag-agree. So dito, mag-umpisa tayo kay Kaayo. Dito sa video niya na to, okay? Ang yung pinakaano ng kanyang argument is whether or not si Idol Raffy ay nag-endorse bilang isang public figure or isang public official. Okay? Actually, ang magbe-break ng question na yan is si Mens Rhea. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung naging comment niya. Pakinggan muna natin dito si Kayo. For this, Sir Kayo. Basta sabi nung piskal, bawal pag-usapan. Ang tanong ko lang, eto bang pagiging endorser niya, saan to nakakonect? Sa private o sa public? Linawin natin, baka sabihin ni Stroman natin siya. Tabingi tayo dyan. Wait. Let's rephrase it. Ay, baka maano yung public figure eh. Diba? Baka ma-confuse sa public figure eh. Teka, wag natin. Ayoko ma-Stroman. Alam mo naman, we don't do that. Kasi hindi tayo katulad nila. Okay? Hindi tayo katulad nila, pati self-defeating statement. Right? So ngayon, eto ba ang pagiging endorser niya? Ay, saan nakakonect? Public capacity in the sense of being a public official or just a public figure? Good question. Very good question. Ayan na, ang linaw ko na. Hindi ko in-Stroman. I was clear. Right? Here, sinagot to ni Mens Rhea. Okay? Sinagot to ni Mens Rhea. Pero sige, pakinggan muna. Continue tayo kay Adorable dito. Actually, dinebunk ni Mens Rhea si Kaayo dito. Yung mapapatingala ka na lang sa taas, sabi ay, Question. Lilinawin ko ha, hindi ko in-Stroman. Okay? Both, tatandaan nyo, ang sabi ng piskal, ano ba trabaho sa senator? Hindi naman to kasama. Okay? So kapag kinriticize mo siya based on that, that's a different topic, right? Wala na yung kinalaman sa pagiging senator niya. Okay! Granted, ito ay walang kinalaman sa pagiging senator niya. Private. Okay, mapapunta sa public figure. Okay, hindi public official la. No? Guess you guys. Let's go. Gusto ko lang mag-guess yung distinction muna. Ito, actually dito sa part na to, nag-agree ako kay Kaayo. Pero I think, pag nakita niyo yung sinabi ni Mens Rhea,
mas mag-a-agree kayo sa sinabi niya. Because sa statement ni Mens Rea, ayon sa kanya, it is backed up by a Supreme Court decision. So, mas mabigat yun. Diba? Diretso tayo kay Kayo. Okay? Ang tanong ko, yung pagiging endorser niya, saan nakakonect yun? As a public servant, public official, or public figure? May sinasabi dito guys si Reg Adams. Wait lang. Palakayin natin para mas ma-appreciate. Sabi ni Reg Adams dito, sabi kasi nung piskal, may difference daw si Tulfo the endorser, Tulfo the senator, and Tulfo the endorser of Ramos. Oops. Ayan. Pero dito sa sinabi ni Reg, again, madidebang to ni Mens Rea. Continue Kasi tayo. wala naman sa trabaho na senator na maging endorser na isang produkto, right? I mean, unless nasa something ka na billboard and then nakaganon ka, project by. Unless ganon, di ba? Public figure. Okay. Okay. So dapat tama atong title niya. Hastulfo. Tama ba guys? Tama. 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 So tama yung title niya. Yes and Kasi as a public figure, siya nilalagay dito. Makes sense. Diba? Makes sense, di ba? We're so bright here. Oh, tama. Makes sense. Kaya nakalagay dyan, hindi Defiant Ponce has Senator Tulfo as endorser. Tama naman. Bakit? Tama, wala dapat senator. Di ba? Tama, hindi ginamit na as a senator. For now, we're good. Okay? Dito na ngayon yung make it or break it part. Okay? Tama naman siya eh. Okay. Tama naman. Defiant Ponce has Tulfo as endorser. Hindi niya nilagyan ng senator. Bakit? Walang kinalaman yung pagiging senator niya dun sa pagiging endorser niya. Okay? Tama! Hindi ba dapat isang entity lang dahil isang tao lang once na nasa government ka, public servant ba ka siya? There, may distinction kasi yung public servant as public official at saka public figure. Public figure like me, I'm a public figure. Gets? Pero here's the thing about that. Halimbawa, let us compare. No? Let us compare between Kayo and Raffy Tulfo as both public figure. Okay? Help me out on this one. Si Kayo at saka si Raffy Tulfo, yes, we will agree to that. Pareho silang power. Pareho silang public figure. However, no, Raffy Tulfo has more power than Kayo. Bakit? Because at any time, here's the thing, at any time, between Raffy Tulfo being a public figure, he can immediately in a snap be a government official. Halimbawa, no? Andyan siya sa event, no? He attended an event. This is just an example, okay? Just for you to understand it better, no? Nasa isang event siya. And sa pagpunta niya ng event, being a public figure / a public official, meron siyang mga bodyguard. Tama? Pero si Kaayo, as a public figure without any / or power, the same with Raffy Tulfo, siya ay pupunta ng event na walang kahit anong bodyguard but friends or maybe family. Like halimbawa, endorsing, no, a product. Are you following? Now, halimbawa may nangharas kay Raffy Tulfo sa event na yan na pinuntahan niya.
He attended the event as a public figure. Pero pag may nangharas sa kanya dyan, he is being protected as a senator of the country. Tama ba ako? So, nakikita nyo na yung biglang shift ng pagiging public figure niya as to being a government official or a public official. Diba? Ngayon, with that in mind, papasok ngayon itong sinabi ni Mensrea. Ano ba sinabi ni Mensrea dito? Ayan. Nag-comment ako, sabi ko, pag endorser ka ba, hindi ba yan public figure? Hindi ba yan public capacity? Walang kinalaman as a senator but as a public figure. That's how I see it initially. However, because of the comment of Mensrea, which is, and I quote him here, okay, sabi niya rito, may kinalaman pa rin ang pagiging senador niya. Sabi nga ng Supreme Court, and I quote, it is expected that a public servant shall at all times exhibit the highest sense of discipline and integrity, not only in the performance of duties, but also in the performance of personal and private dealings with people. Sasabi ko kay Mensrea, yes, I understand that. No? Are you saying that by endorsing, he was functioning as a senator here or a public figure? Maraming instances that he was functioning as a senator with this program RTIA, not just as a public figure, because he uses the power of his office to direct government employees to do as he asks, and they follow not because he is a public figure but a senator. So, in-explain ulit ni Mensrea yung kanyang point. Ang sabi niya rito, what I mean is, as discussed by the Supreme Court, again, yung mga public servant ay expected na lahat ng oras ay may integrity at di gagawa or masasangkot sa mga illegal na gawain kahit sa private dealings nila. Okay? Therefore, even assuming arguendo, the private capacity, yung pag-i-endorse niya, maapektuhan pa rin nito ang pagiging senador niya. Point taken. Agree kayo? Agree ako dyan. Pwedeng i-argue na di siya nag-exercise ng due diligence, ang hilig pa naman niyang mag-imbestiga. Again, point taken. So, kahit di siya functioning as a senator dyan, may effect pa rin yan sa pagiging senator niya. And I agree. Di ko alam saan nakuha ni Fiscal yung sinabi niya, di ko alam kung may binanggit siyang basis. I'm not 100% sure because I don't watch him. Okay, so makakasagot nito, i-call out natin si Kaayo. No? So, in short, ang suma total, as a senator of the Philippines, based dito sa sinabi ni Mensrea rito, that yung mga public servant ay expected sa lahat ng oras ay may integrity at di gagawa or masasangkot sa mga illegal na gawain kahit pa sa private dealings nila. Ayon din sa kanya rito, no? Pwedeng i-argue na di siya nag-exercise ng due diligence. Ang hilig pa naman niyang mag-imbestiga. Okay. So, ito ang ginagawa ni Idel, even sa kanyang pagiging senador, ay may epekto. So, kung babalikan natin yung sinabi ko kanina, comparing Raffy Tulfo and Caillou, pwede silang parehong public figure. Pero hindi sila pareho ng may power. Diba? O pareho pa kami nakagano ni Idel. Kung ano yung point? Pareho sila pwede maging public figure, pero hindi sila pareho ng power. Iba ang power ni Raffy Tulfo, not because he is, he has, millions of followers, but because he is a senator, a politician, a public official. Diba?
bigla tuloy ako napatanong, oh my God. So, bakit kaya nila kinuha si Idol Rafi as endorser bilang isang senador? Ano kaya yung pinaka-purpose nila? And of all people, come to think of it, guys, ang N-word, matagal ko nang naririnig yan. Nung bagong-bago pa lang N-word, actually, nag-member dyan yung kapatid kong isa. Okay? Even yung tatay ko, nag-consume ng parang supplement yata for diabetes. Kahit kami, at one point, para lang supportahan yung kapatid ko, bumili kami ng mga sabon nila. Sabon ng N-World. Marami rin akong kakilala kaibigan na pumasok sa pag-ano ng N-World. Here's the problem with multi-level marketing. One of the things na na-realize ko at napansin ko. Sa multi-level marketing, maswerte ang mga pioneer. Kasi ang dami nilang downline eh. Kaya makikita mo kung gaano katindi yung yaman ng mga nasa upline. Hindi sila, bihira lang, sabihin na lang natin guys, hindi na sa strengthen ng produkto nila. Tapos strengthen yung pagre-recruit. Bakit? Kasi yun yung fastest way mo to earn eh. Yung money-making mechanism ni multi-level marketing is through recruitment. Hindi naman through product sale. Kaya karamihan ng multi-level marketing nagda-die down. Actually, forever living ang pinakamatatag sa lahat. Bakit? Kasi ang mga tao kinukonsume yung product. Sa pagkakaalam ko, ang forever living, mas nagpo-focus sila sa pagbebenta ng product rather than sa re-recruit ng tao. I'm not 100% sure if they're still existing. Pero to compare with the others, sumali na ako guys sa mga ganyan. Ilan din na sinalihan ko na got tired. Bakit? Kasi sa 10 nire-recruit mo, kahit isa dyan wala. Gawin mong 100, baka 3 dyan sumali. So, imagine niyo kung gaano kalaking oras ang nasayang sa'yo. And even before kayo yumaman, yung mga upline, yung pinakadulong upline na malapit na sa CEO, yun lang ang yumayaman. Diba? Bakit ako magpapaka-slave? Para lang may yumaman at ako'y ma-maintain ng kahirapan. Diba? May kahirapan sa pagre-recruit. And I don't like that. No? Hindi masaya yun. Pero meron ito guys, no? Meron din naman mga upline na ang galing tumulong sa mga downline nila. Kasi para sa kanila, kung ano yung tinutulong mo sa baba, tinutulungan ka rin yan pataas. Pero may mga upline na walang ginawa kundi magpa-flex ng kanilang mga na nakukuha. Okay? So, I stay away from multi-level marketing because of, pare-pareho lang eh. Ganun at ganun lang din naman guys ang ikot nila eh. 'Di ba? Anyway, so going back here. Ngayon, dito sa sinabi ni Mens Rea, after nyo makita yung niya dito, para sa inyo, si Rafi Tulfo ba nag-endorse dyan as a public figure or as a public official? Diba? Kasi para sa akin, nasagot na ni Mens Rea. Diba? Kasi kahit anong gawin ni Rafi Tulfo, simulang siya ay nanumpa bilang isang public official or senador, kahit anong gawin niya sa buhay niya, diba? Kahit nagbabakasyon siya and what, he's a public official. He can switch at any time, at anywhere. He can call, he can use his powers at any time, at anywhere. Diba? So, sa parte, dapat isa lang na-identify si Rafi Tulfo. Public figure per se o public official because of he holds a public office? Gusto mo ba promotional video niyan featuring RTE yan?
Ano naman si Mark C. Is that even a question then? Go! Come on, you know my answer is always yes, dude. Mark, come on. Are you seriously asking me? Anything you produce, I can take. Dude. Pero di ba hindi na maiiwalay ang pagiging senador kahit sa pagtulog kayo? Yes. Yes, that's true. Okay. Oh. Nag-a-agree na tayo dyan. Anyway, lipat na tayo dito kay Attorney Libayan. Wait lang 22. Diretso tayo dito sa isang part ng kanyang sinasabi. Okay guys, dito naman sa video ni Attorney Libayan, in-expound niya, no, yung naging sagot ni Attorney Garrett dito sa unang article na lumabas, na sinulat ng isang Chito Lazada at Maria Romero last December 19. I think it's the same day. Ayan, or the 20th. Because today is the 26th, 6 days after. And 6 days ago, meron isang Laid Jean Kabagani, no, na sinagot itong unang article or sinunda ng unang article about kay Idol. Sa video ni Attorney Libayan, binigyan niya ng, sabihin na lang natin, interpretation yung article na mapapa-oo ka na nga lang. O nga, no? Parang ganun ngayon nangyayari, no? But anyway, panoorin niyo po ng buo. Napanood ko na ng buo. So, i-highlight ko lang itong part na to. Na, bakit sa Amerika, pag ikaw, whether ikaw ay isang private person, model, basta in-endorse mo ang isang produkto na na-involve sa isang Ponzi scam, pati ikaw as an endorser is nakukulong. And this reminds me, yung nangyari kay Ricardo Cepeda. Si Ricardo Cepeda endorsement, actor asserts he's just an endorser. Pero kinasuhan siya. Remember this? Ricardo Cepeda denied his involvement in illegal operations of the investment company. Yan. Broke his silence and the syndicated estafa filed against him in an interview after he was arrested. Ricardo was arrested and detained in the QCPD Camp Karingal, alleged he was involved in the illegal operation of an investment company. Previously, Ricardo's son already denied the allegation and pointed out that the actor was just a product endorser. Pero kinasuhan si Ricardo Cepeda despite of being an endorser. Actress Marina Benepayo, the wife of the actor, also spoke about the issue. She addressed the bashing that they receive after the actor arrested. The actress also called out to the public not to judge his husband hastily without knowing him well and real situation. Yan, based on the article of PEP, Ricardo Cepeda spoke about the case filed against him. He said that he wasn't aware of this and that it would reach the point that a warrant of arrest was issued. I had heard na may mga scandal pero hindi ko alam na sinama nila ako. The actor added, he also reiterated that he is just a product endorser and he has no involvement in the investment company more than this. So it's the same thing. Sabi nga daw ni Attorney Liban, sinabi nga dito sa article na to, sabi ni Attorney Garrett na si Idol ay isang endorser lang. No? Ito nga, sabi rito, kung babasahin natin maigi, he is not an endorser of the operations of the SEC that has filed in the cease and desist order against Tulfo Legal. Yan. Hindi daw siya endorser ng operations ng company na naka-receive ng cease and desist order.
So basically, at eto nga naman ang naisip ko. Kung yung company naka-receive ng cease and desist order, does it mean exempted yung product na binibenta? I mean, this is just a legit question, ha? So pagka naka-receive si company ng cease and desist order, hindi ba kasama doon yung mga produkto na binibenta ng company na yun? Yung operations lang, yung company lang? Sa pagkakaintindi ko, 'di ba dapat pag naka-receive ng cease and desist order ang company, kasama kung ano man ang binibenta nun. 'Di ba? Totally yung buong business. Tama ba ako? I mean, you can correct me on that one. Pero that's how I understand it. 'Di ba? Punta tayo dito kay Attorney Libayan. Pakinggan natin yung sinabi niya rito tungkol sa mga sa mga endorsers na sa Amerika napapakulong. Only in the Philippines. Hugas kamay moments, wash hands. Doon sa mga kabatas natin, doon sa Amerika, yung mga nag-endorse ng mga Ponzi scheme na mga celebrity na cancel, nakasuhan. Kasi you have a responsibility to people na niyayaya mo para pumasok sa isang ganyang klase na kalakaran. Pero hindi daw. Wala na kaming pakialam. Maloko man kayo, pag bumili kayo, wala kaming pakialam basta maganda yung produkto. Ganun ba yun? Sabi ni any products RTAA or any other shows endorsing their channel are getting paid. 1 year nga eh. Inamin niya naman dito ni Attorney Tungol na binabayaran sila. 1 year nga yung deal nila at hindi daw sila titigil sa pag-endorse ng mga produkto ng OneUp. Kasi yung produkto naman daw nila yung ini-endorse, hindi naman daw yung Ponzi scheme. Din ako napaisip. Okay. So kung yung ini-endorse nyo lang is yung produkto ng isang Ponzi scheme, paano yun? Kung yung Ponzi scheme company or yung company na involved sa activity na yan, binigyan ng cease and desist order, ano lang ang magkakaroon ng ano lang yung matitigil doon? Yung operations nila. So, kasama sa operations nila, yung marketing, yung sales, yung endorsement, blah, 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 yada, yada, yada. Everything. Tama? So, after nagkaroon ng cease and desist order, tapos kukontinue mo yung endorsement ng product, ano mangyayari doon? Diba? Nag-endorse ka ng product na hindi naman pala available na sa market. Ano mangyayari doon? Di ba immediately pagkahalimbawa nagkaroon ng ganyan? Una, magko-comply ang company na yun sa gustong gawin ng SEC. Tapos magpo-file sila ng kung ano man na kailangan nilang i-file, no, to clear themselves. Until such time, di ba lahat ng endorsement, lahat ng marketing, lahat ng sales titigil? Kung merong cease and desist order? Or meron bang exemption? Well, hindi ako aware kung may mga exemption. Diba? Halimbawa, simplify lang natin. Punta ka sa mga lugar ng Maynila. Maraming pinapasara dyan yung City Hall or basically DTI or most probably SEC rin. Tapos ilalagay sa labas. Pinatigil. Halimbawa, ganun, pinatigil. Yung mga produkto ba na nasa loob ng store, ilalabas nila tapos ibibenta pa rin nila? Of course not. Diba?
Pero dito sa sinasabi na sinagot ni Attorney Garrett sa Daily Tribune, I just want to understand, is there certain exemption na kung si company naka-receive ng cease or desist order, kayo as the endorser, continue pa rin kayo sa pag-endorse? Di ba dapat affected kayo sa cease and desist order coming from the SEC? Di ba? Kasi malamang sa malamang, kung hindi produkto ang ano, I would understand kung ang produkto ang nirereklamo. So, ang operation ni company, dire-diretso rin. Dire-diretso lang. Kasi produkto lang naman eh. One part of the company lang ang may problema. Pero pag si company na ang may problema, di ba affected lahat? Tama ba ako? Kung mali, you can correct me on that one. Di ba? So dito sa sinasabi ni Attorney Libayan, meron ba siyang nasabi rito na hindi kayo nag-agree? Ako, everything that he said, nag-agree ako. O nga naman, ano? 'Di ba? Oo nga naman ikaw, 'di ba? Pag affected ang company, dire-diretso ang endorsement? Para sa akin, kung isang produkto lang ni company ang may problema, I will agree na dapat dire-diretso lang si company at i-clear lang nila yung issue nila dun sa produkto. Pero pag si entire company na ang may problema, and you're ordered to stop, 'di ba, your operation, then you have to stop everything. The sales, the endorsement, the marketing, yada yada, blah blah blah. Kasi kung gaya nga ng sinabi ko, kung dire-diretso ako nag-i-endorse, tapos wala namang mabili ang tao sa'yo, wala namang mabili yung tao dahil nga sa sinabi ni SEC. So how are you going to resolve that? Hindi lalo pa magkakaroon ng problema ngayon si New World, no? Or si company na nag-handle or nag-cooperate kay New World or N-World rather. Diba? In a photo, Tulfo is seen holding the 1UP Elixir Juice power drink with Nolasco. SEC, in an order last December 5, directed a halt in the operations of Super Breakthrough Enterprises Corporation to curtail fraud or grave or irreparable injury to investors. So sinabi na ng SEC, mga kabatas natin, na, uy, Super Breakthrough, yung kumpanya na naglalabas ng produkto na ito, tumigil kayo sa operasyon nyo. Anong sabi ni Attorney Tungol? 1 year kami. Hindi kami titigil sa pag-i-endorse niyan. Ang galing kasi nga 1 year naman. 1 year nga naman. Sinabi niya dito eh. Oh. Sabi niya dito. Tulfos Camp said the agreement with the product manufacturer will continue. Oh, so mag-i-endorse pa rin siya. Despite of the fact na nagkaroon na ng order noong December 5 na dapat cease and desist na. Ang galing, no? The best talaga. Parang, SEC, oh, no. You're here, SEC. Tulfo is here. Sabi niya, in an en banc decision signed by the SEC chairperson Emilio Aquino, Commissioners Jave, Paul Francisco, Kelvin Lesterly, Carlo Bello, and McGill Brian Fernandez, Super Breakthrough Enterprises, which has been doing business under the name 1UP Time. Yan mga kabats natin kung saan mukha si Raffy Tulfo, no? Was directed to immediately cease and desist from engaging in unlawful solicitation, offer, and or sale of securities in the form of investment contracts without the necessary license from SEC. Ano ba kasi nangyayari dito? No? Papaliwanag ko sa inyo mga kabats natin. Ano? Okay, so yung part na yan, again, I highly recommend na panoorin nyo yung full video ni Attorney Libayan dito. So basically, kinuha lang natin yung maliit na portion, no, ng kanyang naging commentary video patungkol nga dito sa pagkakadawit sa pangalan ni Idol Raffy sa Ponzi scheme daw. Now, dito natin malalaman kung gaano ka
ka-law-abiding citizen si Idol Rafi. At the same time, kung gaano siya magiging useful para sa company ni Enworld. No? So far, nagbigay lang naman ng statement si Attorney Tongol tungkol nga sa pagkakadawit kay Idol Rafi. No, makikita natin dito kung magkakaroon nga talaga ng cease and desist. No, ang operation ng Enworld. Dito natin makikita yung difference ng pagiging public figure ni Idol at saka ang pagiging kanyang public official. Nakikita nyo? Nakikita nyo kung bakit si Rafi Tulfo ang kinuhang endorser? Diba? Is it because of his influence as a public figure or his influence as a public official? Dapat dito patunayan ni Rafi Tulfo sa atin na he is a law-abiding citizen by following whatever it is that was ordered by the SEC. Pero sabi nga ni Attorney Tongol sa kanyang statement na sinulat ng Daily Tribune, they will continue. Saan parte doon ang pagiging law-abiding ni Idol Rafi? Dapat immediately, kung yan yung in-order ni SEC, nangunguna pa siya. Okay, nangunguna pa siya sa pagtigil ng endorsement. Siya rin mismo nagbibigay ng statement, no? Halimbawa na lang, I am unaware of blah blah blah, gaya ng sinabi ni Ricardo Cepeda. The thing kasi, with Ricardo Cepeda, meron siyang mga private complainant. Kaya yun yung nangyari sa kanya. As an endorser, kinasuhan siya. While dito kay Idol, wala naman nagreklamo against him. Pero mismong SEC na ang nagsasabi na itigil nyo ang operations nyo. That includes every single fact na nagpapatakbo sa korporasyon na yan. No exemption ang sales, no exemption ang marketing. At as an endorser, no, kung nag-endorse nga, 'di ba? Si Idol dito, parte siya ng marketing operations. Okay? Parte siya ng marketing operations. Kahit isang produkto lang, ang pwede kong isipin kasi dyan, halimbawa, sa point of view ng isang multi-level marketing, kung ikaw ay nag-aalok, o sumali ka rito kasi ini-endorse to ni Rafi Tulfo. So yung tao, dahil alam ngang isa siyang public official, magtitiwala. Hindi to ano yung term na ginagamit ni Rafi Tulfo? Hausyaw ba yun? Hindi to scam. Kasi, senador na nag-endorse eh. Diba? So, ang tiwala nila, wala sa produkto. Doon sa na nag-endorse. Kaya sabi rito ni Attorney Libayan, diba pag nag-endorse ka, ibig sabihin, iniengganyo mo yung mga tao to buy. Because wala na sa produkto yung tiwala nila eh. Nasa iyo na as endorser. Tama ba? Ngayon, iwanan ko kayo ng dalawang question. Nasagot na ba natin yung unang naging katanungan ni Kayo? Na-debunk ba siya ni Mens Rea? Pangalawa, ano ba talaga ang naging interest ng Enworld kay Rafi Tulfo? Him as a public figure with 27 million followers? Or him as a senator? Pick one lang ha. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin, of course, yung thoughts nyo. Saan kayo magsaside? Ano sa tingin nyo? Diba? And of course, Merry Christmas po sa inyong lahat and a Happy New Year. Pasensya na kayo, matagal tayong hindi na busy sa school, nag-focus sa family, nag-unwind, and definitely, gusto ko rin sana, syempre kayo magkaroon ng mga time sa inyong mga mahal sa buhay. Diba? It's a season of love and peace. Ika nga. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!